Hindi ko kayo matutulungan kung hindi kayo magdesisyon. Ngayon po mga followers ay pupunta tayo doon sa isang lalaki na critical po yung condition niya. Kasi kapon may pumunta sa amin, nahingi ng tulong, baka may maitulong tayo. Hindi na nakakabangon, wala nang damit, hindi nakapagsasalita. Kaya pupunta natin, katanghalian ng tapat, ang init, katatapos ko lang kumain, no? Kaya alamin natin kung nasaan yon. Dito tayo dadaan, tatay. Diyan ang bahay. Masama yung pakiramdam ng lalaki. Bakit hindi kaya pinau-ospital? Wala sigurong pera, walang service. Oh, grabe ang init. Yung hindi na makabangon, hindi na makapagsalita, nakaganyan na lang. Oh, walang nag-iintindi ng bata, oh. Iyak nang iyak. Paano ko malalaman ang problema kung wala akong makausap? Kunin mo na tong anak mo na iyak. Ito yung asawa. Ang problema ng asawa mo? Hindi na nakain. Ilang araw nang hindi nakain? Ha? 2 linggo hindi na nakain? Kahit konti, 2 linggo hindi na nakain? Tubig. Bakit di na siya nakain? Sinusukan niya ba? Hindi na matanggap ng lalamunan niya? Hindi na siya makabangon, ganyan na lang. Nakakatayo, nakakapaglakad. Ibig sabihin, anong nararamdaman mo? Anong nararamdaman niya? May masakit ba? Masakit ang ulo niya. Ano pang masakit? Nakakadumi. Ibig sabihin 2 linggo ka na hindi nakain. Masakit ba yung sikmura mo? Ang tiyan mo? Ang likod mo? Parang laging busog. Para laging busog. Baka ikaw na lang magtanong ng tinatanong ko. Kung mas malapit ka sa kanya. Hindi na siya makapagtrabaho. Naku, madilaw na. Madilaw na ang mata niya. Ano daw baga? Parang Tingnan niyo. Patingin nga Brad ang mata mo. Naku, madilaw na. Oh, wala ba siyang mga kapatid, kamag-anak? Gusto mo ba magpa-hospital? Gusto mo magpa-hospital, Brad? Libre naman ang sa ospital, walang babayaran, lalo na pag eyepiece. Ang kailangan lamang, pagkain, tsaka yung maghahatid doon, tsaka bantay. Gusto niyo ba? Dilaw na ng mata, oh. Ano, magdesisyon kayo. Ihahatid ko kayo ngayon sa ospital. Ikaw kasi may bata. Meron bang ibang mag-alaga ng anak nyo? Kamag-anak? Kapatid? abay. Bawal ang bata sa ospital. Delikado yan, oh. Dilaw na ang mata. Hindi maganda po ang kondisyon niya. Nahirapan na po siya, oh. Oh, nangangatal na rin siya. So, 2 weeks daw po hindi nakain. So, madilaw na yung mata. Hindi na normal. Pakita natin. Ngayon, kung magdesisyon kayo, dadali natin siya sa ospital. Tingin, Brad. Tingin ka sa akin, Brad. Oh, yung mata niya, oh. Madilaw na. Ilan ang anak niyo? 3, nako. Sister, tanungin mo siya kung gusto niyang magpa-admit. Para siya'y magamot sa ospital, malaman, ma-check. Baka may problema siya dito. May problema siya sa abdo. Kasi kung hindi kayo magdesisyon at hahayaan nyo lang na nakahiga siya dyan, hindi siya nakain, lalo siyang manghihina, ginagamot ninyo kung ano lang alam nyong gamot, ay hindi magiging effective yan. Dapat kailangan niya ng doktor. Kailangan lang natin yung maghahatid ng pagkain at magbabantay sa kanya sa ospital. Tatay, wala bang pwedeng maasahan? Hindi ako makapag-desisyon kasi nasa inyo yung desisyon. Ako tutulong lang. Brad, gusto mo? Hindi ko kayo matutulungan kung hindi kayo magdesisyon. Kapag gusto mo,
Ipaasikaso ko na yung mga damit mo. Hindi mo, sister, kayang makausap si Brad? Kumbinsihin? Tatay, bakit, di ba pumunta kayo sa bahay? Sinong humihingi sa inyo ng tulong? Nailapit sa akin. May maitutulong ako. Pero ang kailangan ko lamang, yung desisyon nyo kung gusto nyo ba o hindi. Kasi halimbawa, pinirsa ko kayo. Ayaw nyo naman pala labag sa loob ninyo. Eh di kasalanan ko pa. Tama? Ikaw, sister, ikaw yung asawa. Ikaw, tatanungin kita, gusto mo bang ipagamot ang asawa mo sa ospital? Gusto mo. Pinoproblema mo, iniisip mo, pwede ko bang malaman? Dahil wala kayong pera. Kung iniisip ninyo pagkain, bakit din na lang natin pagtulungan ng pagkain na may maghahatid doon? Tapos, kung sino yung magiging bantay? Brad, nahihirapan kang huminga? Nahihirapan kang huminga. Tanungin mo siya kung dadalhin sa ospital mo. Ayun, gusto niya daw dalhin sa ospital. Dala natin sa ospital. Ang problema na lang kung sino ang magiging bantay doon. Anong ating gagawin? Kung ako'y hindi lang busy, maasikaso ko to. Maliit pa kasi ang anak mo eh. Hindi pwedeng iwan eh. Wala ba dito siyang kapatid, kamag-anak? Hindi pwede natin siya iwang mag-isa doon. Kailangan may magbantay. Palitan na ng damit, bihisan na. Palitan mo na, dadalhin na natin ngayon sa ospital. Tapos ihanda na yung gamit niya. Damit ba siya? May damit? Wala din damit. Tatay, baka may damit ka doon. Sige, subukan muna tatay kahit maliit. Mahirap po yung sitwasyon. 3 ang anak, maliit pa yung 2. Iiwan yung 2 anak para maidala sa ospital yung tatay, isama yung nanay. Kasi walang mag-asikaso eh. Kawawa naman yung mga bata, pero napakahalaga at importante ito, may dala po yung tatay. Ito, kakaawa po talaga mga followers yung sitwasyon. Kung mahirap na nga po sa buhay, nagkasakit pa, lang maayos na tahanan. Meron po silang 3 anak na maliliit pa. Yung bunso ay 7 buwan, pinapasuso pa. Yung pangalawang anak po nila ay 2 taon. Yung pinakapanganay po ay 4 na taon. 2 linggo na nga po pala si tatay po ay naghihirap. Hindi na po siya makabangon, hindi na makausap at nanginginig na yung katawan. Hindi na rin po siya masyadong makamulat. Dalhin po natin siya sa ospital na wala pong kagamit-gamit. Iisang short niya na lamang po yung kanyang suot-suot. Yung kanyang damit po ay hiniram lang po namin dun sa isang matanda. 2 linggo po na nakaratay po sa banig ng karamdaman. Nibigyan lamang po sila ng pagkain ng kanilang kapitbahay. Hindi na rin po makatrabaho, si nanay po ay may pinapasuso at may alagang 3 bata. Meron pong matandang lalaki na pumunta sa bahay at humingi po ng tulong, baka daw po pwede kong masilip. Ito pong kalagayan po ni Tatay Edmond, 2 linggo na po siyang nahihirapan. Hindi po alam kung ano po yung gagawin at sila po'y walang-wala talaga sa buhay. Kakaawa po talaga mga followers kung wala pong nag-iintindi sa mga katutubo pag nagkakasakit. Nawa ko po yung best ko para po sila'y matulungan. Hindi man po 100% mga followers ang aking maitulong. Pero umaasa po ako mga followers, meron pang taong mga tutulong sa kanila. Hinihintay po namin yung resulta kung i-admit ba siya o hindi. Uwi kami kung ano yung pwedeng dalhin. O kung may kailangan ng bantay, kukuha kami ng bantay. Hindi ka pwede kasi may 2 anak ka ng pasusuhin. Eh sino magpapasuso doon? Wala. Alam niyo po mga followers ng mga katutubo, nakakaawa kung walang mag-iintindi po talaga sa kanila. Nanay, i-admit yung asawa mo. Dito na kayo mag-i-stay, ikaw na ang bantay. Huwag ka na mag-alala, may mag-aalaga. Sa ngayon lang, ngayong gabi lamang. Pero bukas, hahanap tayo ng kapalit mo para malagaan mo yung 2 anak mo, no? Kasi problema namin mga followers, may 2 siyang anak, maliit pa. Isang 7 buwan at yung isa ay 2 taon. Pasusuhin pa. Pero kinausap ko na yung kan mo doon. Papasok na po. Ayun, tara. Ito, damit. Kumuha ko ng kunting damit at short sa akin. Wala na akong damit at short na malalaki. Ito, nagpuna ako ng tubig. So, iwanan na lang kita ng pera para panggastos mo, ha? Ha? Ayan. Wala ba yan dyan? Saan sa labas daw to? Tara. May dala na po natin sa ospital. Magbabantay asawa.
Walang gustong magbantay, walang gustong mag-asikaso, kawawa. Itong nanay ay may 3 anak. Maliliit pa. Walang short, walang damit, walang mga gamit, walang pagkain. Ikaw ang bantay. May pagkain dyan, may biskwit ha. Sana may makatulong sa inyo, may magpaabot ng tulong. Kahit pagkain lamang. Pag siya dudumi, kasi dapat lagyan siya ng diaper. Kung makakatayo siya, may CR. Ako uuwi na. Pag dumating na yung gamot, iiwan ka na namin dito. Bibisita na lang ako sa'yo bukas. Sana may magbigay pa ng short at damit. Kasi yung nasa plastic, 3 pirasong damit pula ang yun na malaki at yung isang short. Walang gamit. Wala ding thermos. Dapat may mainit na tubig.